Nagrally ang grupo ng mga seafarer laban sa maling katiwalian sa Maritime Industry Authority. Sinisisi nila ang kawalan ng trabaho ng maraming seamen sa napakahirap na requirements ng Marina, pati na ang may paulit-ulit na training. Pero itinanggi ito ng Marina. Ibandila mo, Jasmine Romero. 7 buwang patambay-tambay sa Luneta ang seaman na si Mang Alex. Hindi kasi siya agad nakasakay sa barko. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang kita. Gutom atong pamilya, wala silang makain. Ngayon kasi, bago makasakay ng barko, katakot-takot daw ang hinihingi ng Marina ng mga requirement. Kwento pa ng isang seafarer na si Jose, bukod sa maraming mga dokumento, puro training din daw ang paulit-ulit na pinapakuha sa kanila. Dati mayroon ng mga trainings pinakuha nila uli at tapos sila ang mag-recommend kung saan ang gusto nila nga training center. Samantalang mayroon namang ibang training center na mura-mura. Kung susumahin, umaabot daw sa 100,000 pesos para makumpleto ang mga training. Kaya kanina, nagrally na ang mga seafarer sa harap ng Marina para iprotesta ang umano'y korupsyon sa loob ng ahensya. Isa sa kanilang tinututulan ay ang pagpapatupad ng bagong management level course. Pinapakuha daw ito sa mga seafarer kada 5 taon kung hindi nagamit ang kanyang lisensya. Masyado raw itong mahaba at ang pasang-awa gradong 90%. Kahit na genius ka, hindi ka rin papasa. Bakit po? Babagsak ka talaga napakahirap. Ngayon, meron niyang tinatawag nilang sure pass na kailangang magbigay ka ng 4,000. It is not implemented anywhere in the world. Napakatagal din daw ng pag-i-issue ng Certificate of Proficiency na kailangan bago muling makapagtrabaho sa barko. Ang mga training center will be the one that will be benefited. Pero kawawa ang mga marino kasi sa halip na yung bakasyon nila ay napupunta sa pamilya, doon sa training at sa review napupunta. Ito raw ang ilan sa mga dahilan kung bakit bumababa ang dami ng mga seafarer na nakaka-abroad. Pero kabaliktaran ito sa sinasabi ng POEA. Sabi ni POEA Administrator Hans Kakdak, tumaas pa nga ang bilang ng mga seafarer na nag-abroad mula 2013 hanggang 2014 ng 9.44%. Itinanggi naman ng Marina ang akusasyon ng grupo. Hindi po totoo yung mga pinagsasabi niya na mga requirement na ng Marina. Wala pong training na binibigay ang Marina. Sa katunayan, mas mabilis pang araw ang kanilang proseso ngayon kumpara noon. Sa mga marino, ngayon lang sila nakatikim ng processing mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi bukas ang aming mga tanggapan. Lalo na po yung sa aspeto ng paglilisensya. Ngayon po ang examination ng officers are being conducted araw-araw po yan. Walk-in po yan. Kung tatanungin ang OFW advocate na si